Si Esteban intaon, gimorder sa mga gon. Pagsaka niya sa langit, si San Pedro na hibulong. Ay wala pa sa panahon, di pa balik, di pa ay siya return. May manok pang di pa balon, si San Pedro nga bungoton. Nahibalik sa kalibutan, ang sugarol nga Esteban. May dalang nga hiniktan, nga ugis kahibulongan. O dito sa bulangan, si ugis gikaintapan. Gipuno, giwan by one, mga kontraway daganan. Ang manok ni San Pedro, nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro, postahi kay sigurado. Ang kabus nga Esteban, mikalit ka adunahan. Manok di alimahan, sa salapi daw minahan. Sa tanan na sultada, di man gani hitoyan. Ang manok ni San Pedro, nga nang haod sa bulangan. Si Don Miguel nga tikasan, gisurambaw si Esteban. Si Ugis iyang hiniktan, gikawag giilisan. Si Ugis na nakamatngon, midapig lang gihapon. Nitiban nga iyang agalon, si Don Miguel gipordoy noon. Ang manok ni San Pedro, nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro, postahi kay sigurado. Ang manok ni San Pedro, nga ugis ang balahibo. Ang manok ni San Pedro, postahi kay sigurado. Okay, good morning, Miguel. And good morning, Kalando. Ayan. Welcome na naman sa another episode ng Kakpihan para sa ating mga kasabong online at saka sa mga nakikinig sa radyo. Tama. At binabati natin yung ating mga international listeners. Opo. Siyempre, yan, naka-hook up na palagi. Want to say hello to Kelly Everly from Kentucky. Yes, Mr. Everly. Good morning from the Philippines. At siyempre, doon sa kaibigan natin, si Raymond Canet from Houston, Texas. Yes, sir. Dallas, Texas. Yes, Sir Raymond. Good morning. Mabuhay po kayo from the Philippines. At si paring Jay Jorge from the Bay Area. San Francisco. San Francisco. Ayan. Yes. Actually, nasa San Mateo sila. San Mateo. Okay, California. And mabuhay po kayo sa lahat ng mga OFWs na nakikinig sa atin ngayon. Sa lahat ng Pilipino na, syempre, lahat na mahilig sa sabong, di ba, Kalando? Tama. Mabuhay kayo at welcome na naman sa Kakpihan, Usapang Sabong sa Radyo. Ito po si Miguel Lavinia, kasama ang aking boss, Bruto. Kalando Lusong po. Yan. Ayan. At ano na ngayon? October 12. October 12. Oo. Bukas, balik tayo sa Araneta. Yes, meron tayong RGBA. Final leg na to. Oo. Kalando. Ito na yung final nila. Second leg ng kanilang derby circuit sa RGBA. Andun tayo nung Thursday last week. Marami to. Hindi ibababa ng mga 120 and 20 fights to. Oo. Tapos, hatid po yan sa inyo ng sabongsports.com. www.sabongsports.com. Bukas po yan. Oo. At
Hindi ka pala pwede makasama bukas, Miguel. Kala ko Sa pwede, Bataan. Oo, pwede kita isama. Sino mag-ano doon? Sino Ngayon nga walang may iwanan sa Araneta. Sabongwaves.com po magko-cover Oo, ng Sabong Waves. Bataan Game Foul Breeders Association. First leg nila po yan. Ako na lang ang pupunta sa Bataan, Bataan. kasi committed tayo kay Parin Jojo de Leon saka sa Bataan Game Foul Breeders Association. Opo. Actually, last kailan ba ako nandun? I think it's Wednesday. Mhm. I had to go there sa Subic. Nag-meeting kami. Opo. Ang mga may-ari ng mga sabungan sa Bataan, together with the PAGCOR officers there, Okay. at saka yung mga opisyales ng Bataan Game Foul Breeders Association. BGBA. Oo. Kasi susuportahan ng PAGCOR yung mga sabungan para ayusin yung mga sabungan nila Ayun. with the help of other sponsors like ang pinapasok nila doon, ano lang Thunderbird, BMEG, LDI, saka Iron Claw. Wow. Okay. Yung hindi dumating nung kanilang General Assembly, hindi na nila pinapasok. So ito joint effort between the government and the private sector and of course the cockfighting industry para may upgrade at may ayos ang mga sabungan pala dito sa Bataan area lang po. Saka we would like to congratulate newly installed BGBA President Jojo de Leon. Newly yes, congratulations kay Boss Jojo de Leon. Grabe yung sipag niya. Mabuhay po kayo. Guest natin dito yan a few months ago. Maybe 1.5 months ago. Ayan. We will try to talk to him later. Opo. Yan, mabuhay kayo, Boss Jojo. Congratulations, President Jojo. Na-oversipag yan, Miguel. Napilitan mag-check-in sa Makati Med. Dahil... pero short time lang. Nag-short time lang. Over-fatigue siguro. Natulog lang sa Makati Med. Yan. Lang, detox. Alam mo naman, paring Jojo natin, sobrang sipag yan. Grabe. And congratulations sa Presidente na pala. Si Boss Jojo. Ayan. Ito, kagabi ko lang, short notice, si Doc Paul. Alam ko, marami ka pang hindi na itatanong sa kanya. Napakarami pa. Never ending tong... Papasukin natin si Doc Paul dahil, di ba, nag-umpisa nga tayo nakaraan. Diniscuss natin paano niya naparami yung production survivability ng mga manok. Ni Boss Nene Abelio. From 700, nakapagtali ng almost 2,000 si Sir Nene. Yes. Considering na ngayon ay ito na yung panahon na inihanda na yung mga breeding stock. Opo. Diba? Tanungin natin si Doc Paul tungkol sa priming, Yes, tips and methods of priming our broodstocks. Yan, Doc Paul, good morning. Nasa line 3 po, Doc Paul Reyes. Doc Paulo, Doc Paul, good morning. Yes, morning. Good morning. Pasensya na, short notice. Alam mo, sobrang busy pero talagang ikaw ang nililinya namin today na ma-interview. Actually, last Monday, galing tayo sa San Pablo, nadaanan namin yung hatchery. Abiano hatchery mo. Nadaanan namin, tinuro kay Miguel, ako yun yung... Ang sikat na Aviano hatchery ni Doc Paul Reyes. Ayan, Doc Paul. Kamusta po kayo, Doc? Mabuhay po kayo, si Miguel Lavinia po. Andito ngayon sa Batangas pa. Meron bang may farm visit ka pa dyan? Wala. Pahinga ngayon. Kaya wala kaya. Salamat naman. Doc, meron lang kaming alam mo na ngayon, priming na ng mga broodstocks. Mag-uumpisa na ang breeding season. Sa iyong sariling kaalaman, ano ba ang mga dapat paano ihanda ang breeding stock lalo na sa pagdating sa vaccination? Well, ang ginagawa ko kasi usually itong September and October, pero depende pa rin sa breeder. Kasi may mga breeder na early nag-breed. Yung titawag nila mga early bird, old bird, ganyan. So usually pagka meron silang setting ng gano'n, mga September pa lang, nagma-maternal vaccination na ako. Yes. So yung
yung program na to, I did it mga 3 years ago na. Okay. So, ginagawa ko dyan, I just count mga 6 weeks backwards. Okay. Mag-set sila ngayon. Opo. Magbabauna ako mga October sa mga September first week. Yes. Late August. Pero yung iba kasi yung ginagawa, live ang ginagamit mo ng vaccine. Natatak sa mata, sa ilong, ganyan. Ako kasi ginagamit ko yung tinatawag ng mga breeder vaccines talaga. May difference ba ho yung Doc Paul? Ang breeder vaccines, may iba ba hong designed ba ho siya para sa magugulang na manok? Or paano po ang mechanics ho ng breeder vaccines? Kasi ang breeder vaccine, yan talagang ginagamit sa before. Originally, yan ginagamit sa mga puting manok. Usually, yung mga kinakain natin. Kasi nung medyo bata pa tayo, mga younger age natin, nag-handle ako ng mga breeder farms. So, yun yung program namin dati pa. Opo. Bibigay ng vaccine sa mga parent stock. Kasi tawag namin yan dati, parent stocks eh. Yes. So, kasi may tinatawag tayong medyo technical yun, yung maternal transfer protection. Yes, or tama. antibodies. Opo. So, pag nagbakuna ka, usually sa parent stock, may mga virus vaccine may pinapasa niya sa anak niya. Tama. Opo. Yes. Kung live kasi ang gagamitin mo, medyo short-lived or maikli. Bali kasi ang live, ginagamit lang yan pang prime. Yes. So yung ibang, hindi naman sa medyo kinuha natin yung ibang nagsasabi na ang gamitin ay live. Pero actually, hindi pwede yun. Masyado maiksi yung protection. Okay. Ang goal naman natin dito, Sir Nando, yung sisiw na eh. Oo. Tama. Ang mangyayari, yung nanay na niya ang magbabakuna sa anak niya. Oo. Naturally, yan yung tinatawag na natural protection. Yes. Natural protection. Ay, Doc, pag ganito ba nangyari, lesser na ang kailangan bakuna ng sisiw o same pa rin? Same pa rin. Actually, same pa rin. Kaya lang, ang goal natin dito, makapag-produce ng mga malalakas na sisiw. Yes. Okay. Na sisiw. At saka, at the same time, ma-prevent natin yung pagkalat ng sakit. Before, takot na takot ang mga tao noon na magbakuna kasi magkakaroon daw ng sakit. Actually, hindi totoo yun. Okay. Medyo mali yung mga info before. Opo. Tungkol sa vaccines. Kasi ginagamit naman natin vaccines. Ang namin dyan yung to give initial protection. Yes. Hindi naman siya magkukos ng sakit. Ini-stimulate lang natin yung immune system ng mga manok para mag-produce siya ng immunity against dun sa mga sakit na common na sa Pilipinas. Opo. Doc, ano ho ang pinaka-basic na ating binibigay sa mga parent stocks for them to be able to transfer that protection sa kanilang mga initial na anak, Doc? Ano ho ang magandang programa na basic para sa ordinaryo sa bungero po na mga backyard breeders po natin? Ganito. Ang common naman na binibigay yung tinatawag na Newcastle, NCD, Bronchitis sa Gumboro. So may mga tawag namin diyang killed vaccine o maternal vaccine na 3-in-1 na. Okay. So, combined na siya. So i-inject mo lang siya subcutaneously. Yes. Sa petso, pag subcutaneously, usually sa petso po, no, Doc? Ay, hindi. Pagka subcutaneous, dito yan sa may bandang lower neck. Ayun. Oo. Pag intramuscular, yun po ang sa petso. Sa petso. Hindi ako nag-inject sa muscle eh. Lalo na yung mga vaccines kasi mabagal ang absorption tsaka nasisira yung muscle fiber.
Okay. Oil-based usually ang ginagamit ng mga maternal vaccines. So, mabagal ang absorption. Opo. Doc, meron palang mga 3-in-1 na killed vaccine, ano? Na, sama-sama na po yung Gumboro, NCD, tsaka IB? Oo, meron pang 7-in-1 eh. Depende. Depende sa discretion ng vet, ng attending vet, kung anong gagamitin niya. Opo, para lang po sa mga ating mga nakikinig, no? Ano pong difference ng killed vaccine at saka ng live vaccine? Okay. Ang live, ginagamit lang yan as a primer. Pagkapangkiliti lang yan. Okay. So it is mabilis ang response sa live vaccine, pero may click. Short-lived. Short-lived, okay. Ngayon, pag naka-prime ka na ng live, usually yan, kung wala namang problema, pwede mo nang bigyan ng after mga 3 weeks, bibigyan mo na ng killed vaccine. Mas mahaba ang staying effect ng mga killed vaccines, di ba po, Doc? Ang killed vaccines naman, pwedeng mag-last yan ng 8 months up to 1 year. Okay, ayan. Like, for example, yung mga Mycoplasma, yung Coryza, di ba po, Doc? Ang usually, ang naipapasa lang sa anak, kasi ang goal natin dyan, yung offspring na niya eh. Apo. Yung protection ng offspring eh. Yung Coryza, wala yung tinatawag na vertical transmission. Yun ang yun ang wrong notion pala ng karamihan sa mga breeders, ano? So hindi po transferable pala pag mag-vaccinate ka ng parental stock ng Coryza. Hindi. Ang meron lang, ang disenumerate yung FU na meron, yung tinatawag na Newcastle. Okay. IP, Gumboro, Mycoplasma, Rheovirus, chicken circovirus, yan lang. Okay, yung mga bacterial diseases hindi po siya kasama, like yung Coryza. Mycoplasma lang. Mycoplasma lang. Ang transfer ng antibodies. Yung other wala na. Okay. Alam mo, malinaw yan. Alam mo, bagong tunog sa akin yung maternal vaccination. Parang ibang naisip ko eh. Ano ba? Maternal vaccination. So, ayan, magandang kaalaman. Pati tayo natututo kaalaman kay Doc Paul eh. Talagang... Doc, busy ka na ba? Dahil malapit na naman ang breeding season na naman. Ngayon, itong September, October hanggang November. Oo. Tinatawag namin ako So, tinatawag ko na yung season na mga vaccination na. Isa ka na namang bet na walang pahinga. Galing na ako nung Wednesday sa Bacolod. Kay Sir Nene. Oo, Sir Nene. Di nandiyan si Carol, nagkita kayo. Sabi ko, hindi ko na kailangan pumunta ng Amerika. Nandito lang pala si Carol. Kalando, congratulate natin si Doc Paul, no? Dahil isa niyang kliyente, si Paulo Malvar. Si Pao, Breeder of the Year. Ng LGBA, Stag Fighter of the Year, ng 2014. Doc, congratulations. Si Pao naging Hindi, actually tawag nila Breeder of the Year eh. Breeder of the Year. Okay. BOTY. LGBA Breeder of the Year noong 2014. Isa sa mga natulungan ni 17 points out of 21. Yes, out of a At paring Sunny Lagon, hindi ko alam kung nanalo yung last fight niya. Kung nanalo, 16 dapat siya. Magandang score. Close behind. Hindi ko na monitor yung last fight niya 2 entries kasi kalandong nilaban ni Boss Sunny. Kung nag-concentrate sa isang entry, baka sakaling. Anyway, talagang si Pao deserving yung winner. At may plus pa. Nasa Amerika siya habang lumalaban. Kasama nila sila sa Game Farm. Di ba, at Pao, kung nakikinig ka ngayon, nakita ko yung pinost mo sa Facebook na binibigay mong broadcast kay Chuck Yulo. Ako naman, panay puri ko rin sa'yo. Lagi kitang binabalita. Ano ka pa? Andito lang ako, Pao. Paparamdam lang. May farm na rin ako, Pao. Isa yun sa mga hinahangaan natin talaga. Doc, ano may dagdag mo? In addition to vaccination, ano ba pwede nating
gawin o i-administer sa mga ating breeding stock in preparation for sa kanilang pagsalang? So actually, ang ginagawa ko dyan, after vaccinations, nagbibigay ako ng mga ADE, vitamin ADE, sa drinking water. Bakit hindi po Doc, ayaw niyo pong injection, intramuscular na i-administer ng ADE? Bakit po sa water ang magandang method or paraan para ibigay ang vitamins ADE? Kasi as much as possible, iniiwasan ko injection sa ganyan lalo na pagka sa muscle. Kasi usually, pagka mapansin ninyo, kung masyadong injections nyo sa muscle, kung halimbawa, patayin nyo yung manok, makikita nyo kung bago kabagal ma-absorb. Kasi ang problema ng muscle, ng manok, lesser ang oxygen dyan. Dahil yan ay white muscle. So, ang white muscle kasi, hindi ganun kabilis ang absorption yan. Hindi siya dapat binibigyan ng mga injectables ng dikit-dikit. Halimbawa, 1 every week. Oo. So, makikita niyo yan, mag-green. Minsan, nabubugbog yan, Doc? Nabubugbog po yung muscle ng mga manok? Oo. Kasi nga, mabagal ang absorption niya Usually, nag-absorb ng mga binibigay natin is yung mga blood vessel. Ang chicken meat o yung breast, yung tinatawag, yung breast part, usually yan, walang masyadong blood supply. Kaya yan, binibigay yan sa mga, di ba, ina-advise yan sa mga tao na medyo mataas ang cholesterol. Yun lang ang kainin. Kasi walang cholesterol yan dahil lesser ang blood supply niyan. Ang chicken legs, tama. mataas ang cholesterol kasi mataas ang blood supply ng chicken leg. Yung mga drumstick, yung mga hita at saka yung leg ng manok, di ba, Doc? Yung thigh-in leg. Thigh-in leg, yes, sa fried chicken. Kaya mapapansin nyo, Doc, no, yung karoon ng pecho or the breast part, yung white meat na tinatawag, parang pag kinagat nyo ho, iba yung texture, parang matigas, di ba, na malaman. Kaya mabagal ho na nakaka-absorb ng vitamina, no? Siguro, Doc, kaya ganun yun ang explanation for that. Walang lasa. Kasi wala siyang Tama. So, ang advice nyo, Doc, no, pag mag-administer ng kahit anong gamot or vaccines, mas maganda wag na lang ho yung intramuscular method. Hindi ako nagbibigay talaga ng mga injectables na pinapadaan ko sa muscle. Pero depende yun, Depende sa... Hindi naman natin sinasabing mali yun. So, yun lang para sa akin lang. Opinion ko lang yun. So hindi man wala naman hong masama siguro, no, Doc, pero baka there are better ways, no, to administer vaccines and vitamins, no? Pero sa vaccines, hindi ko talaga ina-advise na bigayan intramuscularly. Kasi dami nang nagka-problema dyan. So pag Coryza, Doc, subcutaneous lang dapat ho ang pag-administer? Pero lower neck. Hindi yung subcutaneous na malapit sa ulo. Sa lower neck? Sa may, saan ho banda, Doc? Sa may puno. Malapit na sa likod. Malapit na sa likod, okay. Tapos ang gamit lang na needle, wag ho yung masyado mahaba. Kahit tumaba ang needle, kahit na 1.5 inch shape yan, kasi ang injection yan is muscle in between the muscle and the skin. Okay. Ayan, Kaya naintindihan siya subcutaneous. Ibig sabihin, doon lang siya sa pagitan ng muscle at saka ng balat dito sa may baso. Okay. So kahit medyo 1.5 inches ang needle, walang problema dahil meron namang muscle doon. Okay. Kahit malaki ang butas, okay lang. Okay, ayan. Madami tayong natututunan talaga. Doc, tungkol doon sa iyong hatchery, ngayon mag-uumpisa na naman o natigil ba during
during the taglugon. Kasi sir, pagka ganyang off-season, medyo mas mataas ang overhead mo kaysa dun sa papasok na itlog. So, corporation kasi yan. So, ang ginagawa namin, sabi ko, minimize lot na lang muna tayo. Sarado muna. Kaysa i-operate natin ng multi-losses. So, mas maganda, i-minimize muna natin yung loss. At the same time, i-maintain natin yung makina. So, check natin yung mga machines. Tama. So there's time to conduct maintenance and regular repairs, no, Doc, sa ating mga incubators. So, sige. Okay, Doc. Maraming salamat, ha. Thank you very much. Ayaw kitang sagarin para every week nandito ka. Oo. At saka nagpapahinga ka ngayon, eh. Meron ka bang announcement na gusto mong sabihin? Wala naman, yung iba lang, yung gusto lang talagang makuha yung services natin, tulad yung sinabi ko last week, mag-coordinate lang sila sa mga game foul specialist ng Thunderbird. Yes. Para ma-assist natin sila. Pag kailangan nyo po ng serbisyo ni Doc Paul Reyes, contact any of the, alam ko nasa 30 na yan, game foul specialist, Thunderbird game foul specialist in your area. Yan. Nationwide po yan. And eto na, isa sa mga hinahangaan at mga idolo natin. Meron nakikinig pala galing San Pablo, Doc. Meron tayong mensahe. Sino nag-text niyan? Ang galing po ng hatchery ni Doc. Nakikinig kami galing sa San Pablo City. May mensahe po tayo dito sa ating chat box. Number lang? Text po yun. May nag-text daw, number lang. Ayan, thank you very much, Doc Paul. Siguro kamag-anak mo yun, Doc. Mga si Mrs. Reyes ulit. Anyway, ayan po, kayo mga taga San Pablo at doon sa malapit dyan sa area na yan. Aliminos, sa may Fantastic Coliseum. Mas mabuti pa po, ipaubayan nyo na kay Doc Paul Reyes yung pagpapapisa na inyong mga manok. Namin yung mga itlog. Dahil yan si Doc Paul, yan ang tinatawag kong kay Doc Paul, buhay ang chicks nyo. Kaya natatawa, Doc. Seryoso ako. Okay. Doc, thank you, ha. Maraming salamat. Okay. Thank you, Doc Paul. Till next week, ha. Salamat. Okay, next week. Thank you. Ayan, mabuhay po kayo, Doc Paul Reyes, isa sa mga idolo natin pagdating sa pag-aalaga at healthcare ng ating mga manok. Break muna tayo at pinagalitan ako ng anak ko. Bakit po? Sabi, wag daw ako mag-chew habang nasa... Narinig ba? Okay. Naka-monitor. Sige, break muna tayo. Magbabalik ang kakpihan. Bexan XP. Garantisado, pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga dugong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ko at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance Bexan XP, gamit ng tunay na kampyon. Ang Ganador Max for maximum fighting ability. 2 beses lang gamitin sa isang linggo. Ayos na! Ang manok mo ganado sa kondisyon at mas ganado sa laban. Thunderbird Ganador Max for maximum fighting ability. Ang mahusay na mandirigma, kinondisyon ng tama. Thunderbird Platinum, may tamang sangkap sa pagkondisyon at taglay na Cellplex, pampalakas ng muscle, pampatibay ng buto at pampataas ng resistensya sa oras ng laban. Singbagsik ng leon, singbilis ng agila. Thunderbird Platinum, pagdating sa paluan, di mauunahan. Namumutla, namamayat. Ito nga ang may tapeworms. Buti na lang may Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% of tapeworms. Kaya't siguradong tunaw
ang mga bulate. Safe, stress-free, at no fasting needed pa. Wala dito ang may bulate. Thunderbird Strong Guard kills 99.9% of tapeworms. Sa unang tanda ng sipon, pisik at hala. Evetracin Gold Capsule agad. Fast-acting, may dobling bisa ng Tiamulin at Doxycycline. Panlaban sa sipon, pisik at hala. Bilis talabagan. Kaya't sa unang tanda ng sipon, pisik at hala. Evetracin Gold Capsule agad. Okay, ayan po, nagbabalik kami ni Calando Lusong. Ito po si Miguel Lavinia. Ito, batiin natin si Boss Eli Calando, yung listener natin na galing sa San Pablo. Oo. Nakatira siya sa tabi ng Lucky Sports Coliseum. Lucky Sports Complex. Ayan po. May hack fight daw po dyan mamayang 10 a.m. dyan sa Lucky Sports Complex sa San Pablo City. Oo. Tapos, eto, nandyan tayo sa October 19. Oo, Sunday, nandyan tayo. Para dun sa 6-stag derby ng Lagba, yung kinover natin yung first leg, 5-stag po yun. Ito ang second leg para malaman kung sino ang magiging Lagba Breeder of the Year. Tama. Ayan po, gaganapin po yan sa Lucky Sports Complex sa October 19. Ang accepted bands po ay Lagba at saka Bakbakan Banded. Sige. Ayan, mabuhay ka, Boss Eddie. Eli, hanapin mo kami dyan sa 19 at padadalang kita ng Thunderbird t-shirts. Ayan. Okay. At lahat ng magte-text ngayong araw na to, meron din. Bibigyan ko ng Thunderbird t-shirt. Courtesy of Thunderbird, siyempre. Ayan, Boss Eddie, may t-shirt po kayo galing sa Thunderbird. Ayan, napakaganda. Lahat na magte-text at tatawag. Okay, mabuhay ka, Boss Eddie. Salamat madadala natin ang Thunderbird shirt. Yes, salamat sa inyong pagtangkilik. Maraming salamat po. And sa mga taga San Pablo, nandyan po kami sa October 19. Sa next week na po yun. Ano na to? Championship na yan eh. Napakagandang labanan. Yung first leg, matindi. Lalong-lalo na itong second leg ng Lagba Derby. Mas matinding laban. Okay. Ito, Miguel, yung next guest natin. Okay. Alam mo, pagdating sa larangan ng boxing, dapat ipagmalaki ito ng Pilipinas. Kasi hindi lang to nag-judge dito sa mga labanan dito sa atin, kundi sa abroad pa. Judge siya ng World Boxing Organization o WBO. And he goes around the world. As a judge in boxing and also as judge in mixed martial arts. Talagang mabilis ang mata ng ating sunod na guest. Sakitan. Napaka-in demand ito. Okay. At saka ang may pagmamalaki ko rito small but terrible. Ay, syempre. Ang mag-anak ni Doc Hansi Dalto, medyo malaki lang siya ng konti. Okay. Ang kagandahan nito, kaya natin siya interviewin ngayon. Akalain mo, nag-solo champion siya kagabi. Saan po? Sa Grand Tejero, Pakwit. Ano Cebu. Naman doon, Calando? 6-stag derby ng Visayas Game Ball Breeders Association. Big ba? Solo champion siya in partnership sa kanyang mananari. In partnership do sa kanyang Ray Magallanes na yun din na nagtatari ng manok niya. Bigyan na natin. Pakilala natin. Ito yung aking matalik na kaibigan sa Cebu. Bye, Salben Lagumbay. Bye, good morning, bye. Bye, good morning. Good morning. Good morning sa lahat. Maraming po. Thank you. First of all, pakamanhin po, hindi ako masyadong magaling sa Tagalog, Bay, ha? Okay lang po. Wala, Bay, kaso hindi pala. Okay lang, Bay. Wala akong problema. Walang problema. Basta champion kahit na hindi magtagalog, kahit na hindi magsalita, pwede. Kahit anong lingwahe, pwede mo dito. Kahit German, Afghan, pwede ho. Basta champion.
Boss Alvin, congratulations. Thank you sa introduction mo. Ganda na introduction mo ba? Marami nakikinig na Thunderbird Girls ngayon. Yung pala interest ni Boss Alvin. Ako. Pero bay. Sa gabi, nakita ko sa Pehero, may mga Thunderbird Girls doon, kasama si Han Vidal. Oo, nakita ko, nagbabato ng t-shirt, di ba? Saka ano pa. Nagbibigay ng mga items, may TV showing pa sila doon. And walang problema pagdating sa mga Thunderbird Girls. Sasabihin nila kay Kalan. Oo. Bye. Yes. Kita mo, hindi ka masyado lumapit sa Thunderbird Girls, ang champion ka. Kaya huwag ka na lalapit sa kanila kahit kailan. Bayaan mo na sa akin yan, bye. Tinan mo si Kalando, hindi pa nagsa-champion kahit kailan. Lapit kasi ng lapit. Bay, ano ba mga nilaban mo, bay? Nag-paid off na rin ang iyong tiyaga. Oo. Yung mga roosters na ginamit namin kagabi, ano yun? Actually, yung first four fights, mga reds yun, na sweater roundhead. And the last two fights, yun yung considered ko na bread and butter, yung Hats Gray ko. Hats Gray. So, yung dalawang yung last two fights, walang sugat silang dalawa. Okay. So, maganda naman ang performance. And then yung apat, kaunti lang yung sugat ng apat. In fact, nag-usap kami ng partner ko, pagulangin namin itong 6 na manok, makaisali namin doon sa big time, maybe sa Candelaria o sa World Slasher kung pwede. Okay ba yan? Puro mga winner. Boss Alvin, ito pong inyong mga Hatch Grays, ano pong lineage nito or yung pedigree ng inyong linyada na yan? Actually, itong Hats Gray na ito, this was developed by my partner, si Ray Magallanes. I forgot na the type of gray that he was using, but the hat type he was using was itong Kenyan Gibbons hats yata. Okay. Bago kasi itong linyada na to, si Ray yung may alam talaga kung anong minimix niya dito. Okay. Hat gray. Ang farm mo ba sa Misamis, di ba? Yes, nandun sa malapit sa Misamis City yung farm ko. Nandun talaga yung farm ko. Although base here in Cebu. Oo. Kumusta yung Paris na pinadala ko sa'yo? Napakaganda ng Paris na yun, bay. Yung sweater coming from kaibigan natin Sunny Lagon, through your generosity, ang ganda ng ang ganda ng resulta ng mga anak nila. Wow. Wow. Yun talaga ang doon ako nagyayabang pag may bisita ako sa farm, yun ang pinapakita ko palagi. Yun ang pang showroom mo, showroom. Yun ang parang show foul. Panayang panalo ni paring Sunny ngayon. Kaya sunod-sunod. ingatan mo yung mga sweater mo na yan. Yun nga that all the more naging proud ako kasi ang dami ng napanalunan na derby ni kasamang Sunny ngayon. So, Anyway, bay, mapunta tayo sa boxing. Ano ba ang next assignment? Okay. Actually, I'm judging the Pacquiao event. Ganun ba? Wow. I'm judging the Pacquiao event. Coming November 23. Bay, baka wala pa magdadala ng bag mo. Ako yung magbo-volunteer. Hindi naman pwede yan kasi mas marami kaya tang biyahe sa akin. Hindi, pagpunta mo sa laban ni Pacquiao, alam ko masyado kang magiging busy. Kailangan mo ng bantay sa bag mo, bay. Pero next week tayo, alis din ako punta akong sa Kuala Lumpur, Malaysia, may mixed martial arts doon. Punta ako next week, and then middle of this month punta akong China. And then end of this month punta akong US kasi may convention doon sa World Boxing Organization. So yun ang immediate. Grabe, bay, sobrang busy mo. Busy si Boss Alvin. Oo. Alam mo ba, hindi ka ba nalilito? One day, ang ginadjudge mo, boxing. Okay. The following day, ginadjudge mo, mixed martial arts. Hindi ka ba nalilito?
Hindi naman ba kasi experience na mataas na din yung experience natin. So parang it's all in a day's work. Parang naman lang. Parang kayo din diyan sa ginagawa niyo diyan sa Thunderbird. Parang what seems difficult for us ordinary mortals would seem easy to you. Alam mo, hindi mo na itatanong, Miguel, ito ay isang magaling na writer din. Si Salven. Okay. Siya ay isang magaling na sports writer. Okay. At pero hindi pa niya pinapadala yung article niya hanggang ngayon. Boss Salven, yung ating artikulo para sa Game Paul Magazine. siya ang ating bureau chief sa Visayas. Okay. Pero alam mo, sobrang busy talaga eh. Alam mo ba, talagang ma-force ko talaga ako magsulat kasi I went to the farm of our friend in Dumaguete, si Boy Saire. And from that visit, I realized na ang dami palang fans ni Boy Saire. Marami, lalo na yung kanyang binabae. Hennis, Yes. When I started mentioning his name on Facebook, ang daming nag-comment by. So that's when I realized na talagang, I think this person needs to be written about. Yes. Kaya ba, naka-ready na yung mga pictures dahil nagpunta na ako doon, nag-photo session na rin kami. Ilalabas natin siya for the December issue. So, I'll be waiting for that article by. Yes, definitely that will be my main article, that the Saire story. Yes. Bay, kumusta? Ano sa tingin mo? Malapit na laban ni Pacquiao. What are his chances? Maiba tayo, mapunta tayo sa boxing. Baka malagyan ng bias, Kalando, dahil mag-judge Di ka ba pwede mag-comment dahil because you're a judge? Actually, pwede naman tayo mag-comment. But hindi lang natin sabihin kung sino mananalo, no? Yes. Kasi nandun ako when Pacquiao and Algieri had a press con sa Shanghai. Nandun ako eh. Okay. So kitang-kita ko yung physical attributes niya. Pacquiao is a lot shorter than Algieri, but tingin ko masyadong payat itong si Algieri for Pacquiao. Okay. Hindi niya makayanan yung power. Sobrang mga power punches, mapapali yung katawan niya. Ganun ba? Baka hindi tatagal pala pag natamaan ng solid, medyo manipis pala ang katawan ni Algieri. Malipis at saka masyadong good-looking itong si Algieri. Baka masira yung mukha niya pag naano niya si Pacquiao. Yun ang maganda doon. Lahat ng mga good-looking na kalaban ni Pambansang Kamao, after nung fight niya, iba na itsura. Bad-looking na. Si Oscar De La Hoya. Si Miguel Cotto. Miguel Cotto na Margarito. Mga guwapito ng araw. Pero si Margarito, naging Margarina yun eh. Margarita, kasi si Rios din. Magandang lalaki yun. Ay, grabe ginawa ni Pacquiao kay Rios. Binugbog lang ako. Kaya ako, naiinis ako doon sa mga nagsasabi na picks daw yung mga laban ni Pacquiao, kaya natalo niya yung mga ganong katitinding boxer. Dami talagang critics. Meron ba namang picks na halos mamatay ka na? Hindi pwede naman yun. Bugbog sa lahat. Alam kong picks yung hindi tinamaan. Tapos biglang tumba. Yun ang scripted. Yun ang scripted. Anyway, bye. Bye. Sa tingin mo ba yung Pacquiao Mayweather mangyayari pa o hindi na? I think nangyayari yan, Bay. Kasi ngayon, yung tatay ni Mayweather starting to tell the media na his son will fight Manny Pacquiao. So, pag sinabi ng tatay mo na lalaban ka sa isang tao, mapahiya ka naman kung hindi mo lalabanan. Ako, sarili kong assessment, mangyayari siya kasi for the first time, nag-aasara na sila, si Pacquiao sumasagot na. Oo, tsaka parang baka pinapainit lang talaga. Maganda na yung hype nung laban. Medyo nagkakainitan na. Drama yan eh. Maybe next year, no? Maybe mid next year. Makita natin yung... mangyari yan next year. Magagaling yung mga direktor dyan eh. Mabalik tayo sa sabong, Boss Salven. Since matulis ang mata ninyo, matalas ang mata ninyo pagdating sa boxing at saka mixed martial arts, ganun din bang inyong eye for selection kaya nag-champion kayo? Ano bang criteria nyo for selection kapag nagsa-spar kayo, nagpa-final spar kayo?
Actually, yung mga nilaban namin dito ngayon sa Six Tag Derby, si Ray Magallanes yung pumili talaga. But as far as I'm concerned, meron din naman akong criteria to judge what warriors to use, no, for a fight. That's right. Of course, kailangan natin yung mga brainy na mga type of fouls, yung umilag ba? Okay. Hindi yung masyadong flagger. Okay. Hindi yung masyadong kung nakikipag-sabayan sa kalaban. Ayaw ko yung ganong mga manok. Okay. Gusto ko yung the type of chickens na talagang they find a way to win by avoiding the punches from the opponent. Yun ang gustong-gusto talaga namin. Parang Boss Alvin, parang mga Manuel Marquez style, mga counter-punchers. Yung mga ganon, counter-punchers. Saka yung mga Mayweather style, yung mga ganon. Defensive. Kasi yung ganyan ng mga klaseng manok, hindi yan, nananalo yan, hindi sila namamatay din, they don't get injured also during the fight. So, that's right. Yun ang mga tatagal. Nagagamit pa paulit-ulit, nagiging multi-winners, no? Boss Alvin. Okay, so yan pala, Kalando, no? Iba pala ang criteria for selection ng isang boxing judge. Ang kanyang is you have to medyo evasive at saka counter-puncher ang gusto niyang manok. Kasi naman I can equate that sa boxing. Kami naman every time we talk to boxers, we as much as possible we advise them not to be too much of a slugger kasi it will shorten their career. That's right. Pag masyadong palagi kang nakikipagsabayan, yung career mo imbis na 15 years, magiging 6 years na lang kasi because of the wear and tear, no? Kapag palagi nakikipagsabayan. Yung wear and tear. So, that's right. Yun ang advice namin palagi sa mga boxers. Hindi naman all the time na kailangan mong i-entertain yung mga tao, but there's always a way to entertain the fans by being scientific. Tama. At saka pagdating naman sa finishing, doon naman ang dyan, pwede kang evasive naman, pero pag nakakita kayo ng tempo, doon yung i-finish yung kalaban, di ba, Boss Alvin? Just like Manny Pacquiao. That's hindi naman si Pacquiao hindi naman siya masyadong slugger talaga. Opo. But he can choose to box and he can choose to slug. Diba? Pag may opening na hindi siya matatamaan, pwede niya, pag na-corner niya yung kalaban, saka naman pwedeng bugbugin ng flurry of punches, di ba, Boss Alvin? Pwede rin siyang umiilag, marunong din siyang umilag, marunong siyang gumamit ng lateral movement. So yun ang ibig sabihin doon. Hindi kailangan na Mayweather na takbo lang, gano'n, mapangit tingnan hindi naman entertaining, wala namang... ibang version naman yung kay Mayweather, gusto lang niyang manalo, wala siyang isip doon sa mga fans na entertain ba sila. Alam mo si Mayweather, kumbaga sa manok yan, pangkarambola yan. Pangkarambola. Iwas yan Tapos pag hindi derby yan. Pag nakitang maliit na yung natitirang kalaban, sa kanya papaluin. Saka lang papaluin. Bullshit ka, Mayweather, bullshit ka. Lumabang ka naman ng parehas. Alam mo, Kalando, Boss Alvin, yesterday I was watching the replay nung De La Hoya Mayweather. Is one of the greatest, supposedly, the pinakamalakas na grossing fight in pay-per-view history. Pinapanood ko sa cable. I was there inside. Really? Okay. Magandang laban rin naman. Kaso lang, naubos lang si Oscar De La Hoya towards the end. No? I was actually scoring that fight. Ano pong niyo doon? Ano pong final verdict niyo doon sa fight na yun? Ano pong final score niyo doon? Actually, yung score ng mga judges, panalo si Mayweather, di ba? That's right. Split decision po. I was also scoring myself. Kaya De La Hoya the winner. Okay, yeah. Panalo sa akin si De La Hoya By 2 points siguro, no, boss? By a few points, mga 2 points siguro. Yeah, mga ganun, Pero kasi naman sa judging, yung mga judges kasi we come from different schools of thought. That's right. May mga judges na gusto nila yung fighter na ilag ng ilag, may mga judges na gusto nila yung fighter na sumusugod. Yes. Aggressive. So that's the reason why we have 3 judges kasi all these judges are human beings. So they are subjective and they only use what they have been taught of in their judging school. So yun ang rason na tatlo ang judges.
Okay. Pero ilan ba kayo na sikat na judge na Pilipino sa boxing? Parang ikaw lang naririnig ko palagi. As far as international judges are concerned, kasi kami, ang tawag sa international judges, we have accreditation from the US-based Asian Boxing Commission. Meron kaming ganyan na membership. Okay. Dito sa Pilipinas, actually, sa mga judges, ako lang. Ikaw lang? The only one. Okay. Oo, sa referee naman, meron tayong kaibigan dyan, taga Manila, yung abogado, si Atty. Taplasan, kaibigan natin yan. Oo nga. Oo, si Danrex Taplasan. Siya naman sa referee. Oo. Para lalo ako naging proud na kaibigan kita. Wow, okay. Malayan mo yan? Tsaka, Yung humility aside by, I was the first Filipino, or in fact, the first Asian to pass the exam for the Asian Boxing Commission. Okay. May exam yan parang may exam yan every year. So for you to get a license, you have to pass the exam, which is very difficult exam, no? We have to undergo that every year. And I've taken that exam almost every year, so I passed that exam, and I was the first Filipino to pass that exam. Okay. And with that, dapat kasama ka na sa ilalabas ng Game Paul Magazine. Magandang story pala. Champion ka na rin Oo. Ayan, congratulations kay Boss Salvin. At saka, of course, you are the pride not only of Cebu but of the whole country, being the only Filipino international boxing judge. Bye, thank you again. God willing, magkikita tayo sa Kotay Arena. Bye, sama ka dun, bye. Oo. Sama kayo. Hindi, actually, merong isang nangangako sa akin na dadalhin ako doon. Kaya, malapit. Actually, malapit lang naman ang Macau. Hindi masyadong magastos na pumunta doon. Yung ticket, ikaw na bahala. Hindi naman natin magawa ng paraan yan. Bye, punta ka lang doon. Sige, bye, Okay. Okay, bye. Maraming salamat, bye. At congratulations again. Pasyal tayo sa Misami, sa farm mo, One time. Sige, pag na-prepare na yung farm ko talaga, I will let you know para hindi naman, para okay naman pagdating nyo doon. Sige, bye. Thank you. Okay. Congratulations. Sige, Boss Alvin. Okay. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Maraming salamat. Mabuhay po ang the only international boxing judge mula dito sa Pilipinas. Sa Asia bansa. for that matter. Yes, congratulations. At binabati natin muna, Miguel, ang G-Vlog. Opo. Sa kanilang unang digmaan elimination. G-Vlog is yesterday. Game Foul Breeders of Laguna. G-Vlog. There were 26 entries, 40 fights, at ito, ni-live stream natin via Samon Sports 2. Okay. Ito, merong 5 yung naka 3 points, sila LJ Game Farm ni Oscar Himilla, NEM Game Farm ni Nelson Entero, 3MZ JMT of Engineer Mario Aco and Chief Jojo Sabeñano, Batang Kubo Game Farm of Ricky Almonte, Black and White of Popoy De Leoson and Ram Villanueva. At ito, may naka 2.5 pa si Black Rock. Ito raw si Black Rock ngayon, kasama nila Lance De La Torre na nag-iikot ngayon sa Amerika. Wow. At namimili ng mga manok. His name is Fernando Fernandez Jr. Iba pala to. Fernando Fernandez Jr. ng Italy. Pero may sinasabi si na kasama ni Paring Lance ngayon. Nakita mo ba yung sa Facebook ni? Hindi pa po. Ando sila kila Rat Graves. Ma-hatches ang kinukuha. Nag-weaving band ng mga manok. Kaya marami kasi nagpabili ng manok kay Paring Lance. Okay. At yan po ay malaking bagay pag si Lance namili ng manok mo. Siyempre. Hindi naman siya nag-charge ng extra. Metikuloso yan. Tsaka ibang klase ang kanyang babalik tayo after this reminders from our sponsors. Thunderbird. Hanap buhay lang po. Magbabalik ang Kakpihan. Peksan XP. Garantisado. Pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga dugong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ko at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance Peksan XP. Gamit ng tunay na kampiyon. Ang
ang Ganador Max for maximum fighting ability. 2 beses lang gamitin sa isang linggo. Ayos na! Ang manok mo ganado sa kondisyon at mas ganado sa laban. Thunderbird Galador Max for maximum fighting ability. Ang mahusay na mandirigma, kinondisyon ng tama. Thunderbird Platinum, may tamang sangkap sa pagkondisyon at taglay na Cellplex, pampalakas ng muscle, pampatibay ng buto at pampataas ng resistensya sa oras ng laban. Singbagsik ng leon, singbilis ng agila. Thunderbird Platinum, pagdating sa paluan, di mauunahan. Namumutla, namamayat. Ito nga ang may tapeworms. Buti na lang may Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% of tapeworms. Kaya't siguradong tunaw ang mga bulate. Safe, stress-free, at no fasting needed pa. Wala dito ang may bulate. Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% of tapeworms. Sa unang tanda ng sipon, pisik at hala, i-Vetracin Gold Capsule agad. Fast-acting, may dobling bisa ng Tiamolin at Doxycycline. Panlaban sa sipon, pisik at hala, bilis talabagan. Kaya't sa unang tanda ng sipon, pisik at hala, i-Vetracin Gold Capsule agad. Okay, we are back. Live pa rin tayo mula sa DZME 1530, DZME 1530. Okay. Okay, Miguel, ano balita sa UFCC? Nandun po tayo nung Webes sa Pasay Cockpit para dun sa third leg ng Blue Group, yung 33,000 pot money. Oo. 2 po ang nag-champion, pareha 6 points. Oo, Ang Paniki Max. Ano ba yung ginamit ni Paniki? Mga Pau Malbar? Hindi po. Sabi ho ni Boss Pau, ang entry ni Kapitan Max Rojas, sarili niyang breeding. Although may ibang lines na gamit galing kay Boss. Magaling na rin pala breeding ni Max, ano? Ang gumagamit ng mga stags ni kaibigan Pau Malvar is yung kapatid, si Boss Bebot. Si Bebot Rojas. Yung nag-entry ng Tarlac 5 stag. Tapos yung isa ng champion, MBJ. Oo nga, Boyet Hoson. Dikit Tarlac sa Nueva Ecija. Nakita ko yung last fight Yung last fight na parod ko. Tapos ka-text ko si Beng Hoson. Kasi nagmamatching sila at that time. Para dun sa GB1. Tama. Okay. Kanina habang kausap mo si Salben, nakita mo medyo busy ako. Opo. Kausap ko naman si Pau Malbar. Ano sabi ho? Kasi hindi ba nag-post siya ng isang broodcock na regalo daw niya kay Chuck Yulo dahil nag-breeder of the year sila. Ngayon, nag-post naman siya ng isang pure na 5K sweater galing kay Ding Per siguro to. Ayun. Binili niya. Ito raw yung regalo niya sa sarili niya. Ayos. Ngayon, nagtanong naman ako. Para yung congrats ko ngayon sa iyo sa kakpihan, may balato din ba ako? Sabi ko. Ang tanong niya sa akin, 26 years old ba? Kalando. Tinatanong kung 26 years old ang gusto ko. Matanda na sa iyo, Kalando. Hindi, sabi ko, ayoko ng 26 years old. Gusto ko 32. 260. Ayoko na. Alright. Biro lang, baka maano tayo Problema yan. Corruption of minors. Oo. Okay. Baka madyalos-Diyos tayo. Nakikinig ba si Boss Pau? Congratulate ko ulit. Boss Pau, magbuhay ka. Baka nakikinig siya online sa ating LGBA Breeder of the Year, LGBA Stag Fighter of the Year, PTM Sunhaven ni Boss Paulo. Ewan ko nasa siya ngayon. Kahapon, sabi niya, arriving in Louisville, Kentucky. Baka papunta kay Dink Fair nga, Kentucky. Okay. Meron na naman dagdag linyada si Boss Pau. Alam mo, grabe ngayon ang competition. Grabe talaga. Ang dami nating mga breeder ngayon dito. Andun lahat sa Amerika.
Talagang talaga naghahanap ng additional. Continuously upgrading. Nasa linya pala si ayan. Ayan, may kumpare, may kukumparihin pala. President Wilson Ong ng Pambansang Federation ng Game Ball Breeders, Digmaan Inc. Paring Wilson, good morning. Good morning, Boss Wilson. Good morning, Paring Lando at Paring Miguel. Good morning po. Nakikinig ngayon sa buong mundo. Magandang umaga sa inyong lahat. Yan, pasensya ka na at nagising ka namin Alam ko, nasa Davao ka, puyat ka kagabi. Apa. Pasensya na. Pare, updates lang. Kumusta na? Marami nakikibalita. Ano ba ang update natin sa Digmaan? Pambansang Digmaan kasi nag-umpisa na. Opo. Kumusta ba? Yung kinumit ba ng mga presidente, local presidents, talagang dumarating at talagang we will break the record na sinet last year? So far po, medyo maganda naman ang ikinalabas. Pero medyo napaaga pa nga itong mga labanan ngayon, mga ilang eliminations pa lang. Okay. So hopefully by third week or last week pick up talaga ito. Oo, ganyan naman yan ganyan naman talaga. Pero so far so good naman okay naman po, maganda pa naman. Ilan ba President Wilson ang ating expected entries sa pangkalahatan ng buong Digmaan Derby para sa kaalaman ng ating lahat? Actually, ang target po natin yan is 4,000 entries. Okay. Pero siguro maximum na po yan. Maximum, pero, okay. Depende nga ho yan hindi pa natin malalaman. Opo. Pero so far, ang commitment ng mga lahat ng federated associations natin on target naman. Nag-go na. Nasa target naman. Nag-go naman sila. At saka importante dito, Kalando, President Wilson, the guaranteed price of 20 million, talagang handang-handa na po yan. Garantisado yan. Nakabangko na yan. Yan ang importanteng marinig ng ating Sabong Nation at ang ating bayan sa Bungero. Opo. Guaranteed naman po yan. Yan. 20 million para sa 8-8 na pot money, mga kaibigan. So, paring Wilson from Davao, may pupuntahan ka pa? Mamaya po, ini-invite po kami ni Boss Bibot Oy sa Tamal Island. Wow. Okay. Sige, pakibitbit na yung Mel Sims hats ko. Ayun. Saka yung Mel Sims Kelso. Mga paborito natin yung kay Boss Bebot. Malaking bagay yan para imbitahin ka ni Sir Bebot sa kanyang farm. Wow. Isa sa mga idolo natin. At saka isa yan sa mga natin, patron natin ng Digmaan dyan sa Davao. Pwede pong kagabi po kasi finals ng 7 stag ng Southern Mindanao Game Ball Breeders Association. Okay. President si Tres Bugski ng Soy. Okay. First year po nila ngayon, nagkaroon na sila ng isang 5 stag, 6 stag at saka 7 stag na circuit. Okay. So, successful po ang mga derbies nila. So, congratulate ko po yung SMGPA and the press Bugski ng Soy. Ang daming magaling manok dito sa Davao. Talaga? Sabi, parang, kung nakita mo lang paring Lando. Ako nga, parang ayaw ko na sumali dito. Bilib ako dyan. Magagaling ng mga manok sa Davao. Naalala ko, President Wilson, nung araw ng Davao, nadayo kami ni Kalando dyan. Ako talagang first time ko sa Davao.
Nagulat ako sa labanan. Iba na manok sa Davao. Ang bibilis pumatay ng mga manok dun At sa saka, Davao. huwag nating kakalimutan, kundi kay Sir Bebot, hindi gaganda ang mga manok kasi hindi siya naging madamot sa mga kababayan niya. Talagang binigyan niya ng lahat ng pwedeng binigyan ng magandang materyales. Oo. Pag hindi ka taga Davao, mahal yung manok niya. Tama. Nasa ano yan yung story natin sa Game Power Magazine, Kalando. Si Boss Bravo, Bebot Uyan sa cover. So pare, meron ka pa mga announcement? Bukas ay derby ng Bataan Game Power Breeders pero hindi pa yata digmaan to, no? Gusto ko lang magpasalamat sa mga lahat ng mga federated associations ng Pambansang Federation ng Game Power Breeders na unincorporated. Lagi ko namang tinatawagan po sila. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At siyempre po sa lahat ng mga media partners natin, lalong-lalo na po ito yung Kakpihan. Siyempre. Pare Wilson, pasalamat tayo. Hindi pa yata tayo nakapagpasalamat sa Maidas dito via Kakpihan, although nagpasalamat na tayo via ibang TV program, ano? Saka sa Thunderbird Resorts kung saan natin gagawin yung ating awards night. Wow. Okay. Opo. Gusto ko rin pasasalamatan yung Maidas Hotel nag-host natin noong PressCon. Meet the Press. Noong September 25. Tama. Maraming salamat po sa inyong lahat yan sa Maidas Hotel. At saka Thunderbird Resorts. At saka hopefully itong Thunderbird Resort na siya yung mag-host ng awards night. Sa sa Rizal, Binangonan Rizal. December 16 ang awards night. December 16. Yes. Pagkatapos Miguel nung grand final sa December 15, nakaabang na yung bus ng Thunderbird Resorts. Alright. Pagkatapos ng laban, sakay na tayo lahat sa bus. Punta tayo ng Thunderbird Resorts. Okay. Doon sa Binangonan Rizal. Sa Binangonan. May casino doon. Fresh air. Ganda doon. Nakapunta na ako doon sa Thunderbird. Ganun ba? Maganda doon. Sino kasama mo doon? Office yun sa opisina. Ang bilis na sagot. Sa opisina po yun. Sige, Barry Wilson, maraming salamat. Meron ka bang ibang babanggitin? Yun lang po. Sana ho, kasi kasulukuyan, sisimula pa lang itong labanan po natin. Gusto ko lang pong inanyahan lahat ng mga kasabong natin sa mundo. Okay. At lalong-lalo yung mga OFWs. Sana suportaran ninyo. Hingi po tayo ng tulong at saka suporta para magkaroon tayo ng magiging isang magandang labanan. Suportahan po natin itong Tenstag pasabong pabansa natin. Okay. Kalando, si President Wilson nasa susunod na cover ng parating na issue ng Game Power Magazine. Malapit na. Excited ng ating abangan ninyo ang mga statement ni Wilson Ong dyan sa Game Power Magazine. Tell all ni President Wilson Ong sa totoong storya na nangyari sa PFGB at saka ang PFGB digmaan. Arang Wilson Ong Unplugged. Yun. Sige, pare Wilson, maraming salamat. Matulog ka na uli. Okay, paring Lando, paring Miguel. Maraming salamat po sa inyo at ginising niyo ako. Mabuhay kayo, President Wilson. Gumising ka na at sigurado luto na yung lechong kambing. Nako, napakasarap ng lechong kambing dyan kay Kila Doyet Lap. Hindi, kay Sir Bebot. Boss Bebot. Don't say bad words. Oo nga pala. Sorry. Ikaw talaga. Samal Island. Yung native na kambing. Alam ko na, boss. Doon niya kinopya pala. Yun. Doon niya kinopya. Si Sir Bebot mismo. Lahat na lang kinopya. Si Sir Bebot mismo yung yung kukurot ng kambing para sa iyo. Doon din pala kinopya. Alam mo, Sir Bebot, napaka-humble na tao. Grabe. Idol natin yan. Idol natin yan. Lahat ng mga
mga breeder sa Davao dyan lang kumuha. Pero ngayon, yung iba, hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Anyway, pare, maraming salamat at good luck. Kumusta mo na lang ako kay Sir Bebot Uy? Yes. Okay po. Sasabihin ko po. Mabuhay po kayo. Ayun po, mag-iikot po kami kasi ngayon halos dito sa Southern Northern Mindanao. Pupunta po kami ng Bukidnon, Cagayan de Oro, Butuan at pabalik ng Cebu. Grabe. Okay. Buti na lang mahabang pasensya ni Maring Janet sa iyo Maring Janet, kung nakikinig ka, that is the price you have to pay for having a good and passionate cocker husband. Yes, tama. Walang iba kundi si President Wilson Ong ng PFGB. The breeder on a mission. Oo, breeder on a mission. Okay. Sige pare, thank you. Okay. Mabuhay kayo. Maraming salamat. Mabuhay. Magandang umaga, Oscar Pabalinas. Oo, ng Bacolod at Iloilo. Oo. Nasaan ka ba ngayon, Oscar? Bacolod, Iloilo. Dalawang pagkatao mo, ha? Nakikinig sa programa ng Kakpian. Ayan, pwede po makahingi ng isang Thunderbird t-shirt. Hindi mo na kailangan humingi ng Thunderbird t-shirt dahil dahil nga nag-text ka at andiyan ka na, talagang magkakaroon ka. Pero kailangan i-text mo yung exact address mo. Yes, para kung saan mo pwedeng kunin. Opo. Si Eli naman, kanina. Oo, meron tayong para kay Eli, batiin natin si Muroy Dolorico. Oo, idol na natin. Kilala naman, tagal natin kilala si Muroy. Panahon pa ni Capred magbuhos yan. Oo. Talagang na yan. Ibang klase na yan. Pangalan na yan At salamat sa paggamit ng Thunderbird. Oo, tsaka binabati rin natin si tatay ni Boss Eddie, si Boss Willie at si Kenneth. Ayan, mga papunta sila mamaya-maya sa Lucky Sports Complex, mag-hack fight. Ayan, good luck sa inyo. Ayan, Boss Eddie, si Boss Willie at Boss Kenneth. Sana makuha ang bayong. Magkaroon na kaya laman ng bayong. Oo, slowest kill. Slowest kill. Yung sinasabi nilang bayong, yun yung pag nanalo ka, ng 9 to 10 minutes. Between the 9th and 10 minutes, yan. Sa'yo yung laman ng bayong. Tama. Minsan umaabot na ng 300,000 meron yan. Kasi kada laban, naglalagay ka 500. Oo, 500. Kada laban, lagay ka 500. Pero bihirang-bihira talaga yan. Mahirap. Minsan lang ako nakakita niyan Bihira talaga. Talagang mas madali pa yung pumatay ng less than yung fastest win na less than 10 seconds kaysa yung manalo ka 9 to between 9 and 10 minutes. Mahirap ang hirap yan. Po. Oo. Sana lang po yung mga operator wag naman yung pag walang nanalo kung saan nyo nabibitbitin yung bayong. Meron mga nagre-reklamo sa atin ng ganyan Huwag naman ganon. Huwag naman. Tsaka sabihin niyo kung ano po talaga ang laman ng bayong. Hindi, sa akin lang, kung talagang wala pa rin makakuha, umabot na ng 300,000, 400,000, wala pa rin makakuha, baguhin mo. Gawin mo 8.5 minutes to 9.5 minutes. Para naman meron makakuha. Para may makakuha. Kasi minsan talagang halos imposible yun Di ba? Pero na lang yung nakita natin laban ni Bernie Taco sa Dicky Lim. Ay, grabe. Talagang last minute yun. Last second yun. Matinding laban. Last 5 seconds, yung tumbuka yung manok. Doon tumigil yung manok ni Boss Dicky. Pinalabas yun sa Super Sabong nung nakaraang episode. Nagpapasalamat tayo kay Boss Dicky Lim. Grabe boss. Bawa ko sa'yo. Hindi ko alam na sa Malaysia ka nung tinext kita na nagpunta yung anak ko at nanay ko sa El Nido. Akalain mo, talagang inasikaso mo kahit na nasa Malaysia ka, pinaalalayan mo sa kapatid mo, pinatira mo sa bahay mo, pinasakay mo sa bangka mo. Wow. Nahihiya na tuloy akong tanggapin yung trayong ibibigay mo. Sabay ganun. Si Kalando talaga. Ang galing-galing mo. Hindi kasi nauna niyang sinabi yun. Alam mo, Kalando, nung ano pa lang Fiestag nakita ko si Boss Dicky. Talagang hindi niya makalimutan. Uy, yung manok niyo meron ka rin. Maraming maganda doon. Meron ka rin. Sabi ko, boss, huwag na nakakaya. Kailangan tayong pumunta ng Bacolod yan. Nakakaya naman, Boss Dicky. Nakakaya naman kung mga apat na inahin, nakakaya. Nakakaya yun. Dahil nahihiya po kami, Boss Dicky, dahil nahihiya po kami
pikit mata naming tatanggapin ng manok na ibibigay. Nakapikit tayo. Oo naman. Pero nakabukas ang kamay. Yan, At saka, nagpapasalamat din ako. Parang malapit na tayo sa programa ni Bobot, kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sa matagumpay na medical mission na ginawa namin kahapon sa Pasig. Yes. Sa Sagip Hirap Foundation. At kasama ko yung mga kaibigan kong doctors and dentists. Marami tayo na pagserbisyon tong kahapon in the name of God. Kasi alam mo, pag nandyan ako, na mga tao, sir, marami, minsan tinatawag pa akong doc, akala na doc ako nag-i-injection lang ako, pero hindi ako doc. Sabi, doc, sir, marami salamat. Tinuturo ko taas. Salamat kayo doon. Tama. Kasi, kung hindi naman doon, hindi naman natin magagawa to. Pero napakarami, lalo na yung nagpamunot ng ngipin, ang dami. Okay? Meron isa pang message. Meron ba tayo... Alam mo, kailangan hindi natin nabanggit yung ating text jock number, pero ang dami nagtitext, ano? Oo. Yung mga talagang loyal listeners natin. Maraming salamat sa inyo. Kasi may t-shirt Oo, kahit na... Diyan mo malalaman na marami talaga nakikinig, tahimik lang. Diba? Yes. Ito ang ating number doon sa mga may pahabol na text message para sa ating Thunderbird t-shirt. Ayan po, 0998-975-1368. Oo. O kaya naman po, landline natin, 861-6947. Dito po yan sa... Doon ako nagulat. Tanda nila yung yung text jack number. Naka-save na sa cellphone. Hindi naman natin binabanggit kanina. Naka-save na sa kanilang cellphone. Okay. So next week may gagawin tayo. Ano po? Para ma-post natin silang magpaparapol ulit tayo ng manok. Ayun! Naku, kanina naman galing. Paparapol tayo ng manok. Kanina naman galing ang ating paparapol. Surprise yan. Ayun. Baka nakikinig si Boss Dicky, biglang mag-offer. Naku, pati ako. Sasali na ako sa... Sa totoo lang, di ba meron meron tayong pa-contest, pero hindi masyadong na... kay Mayor Manny. Yung... Manny Dalipe. Best joke, Meron ka bang bagong joke dyan? Wala po meron tayong joke nung nasa San Pablo tayo. Nakalimutan ko na Ano nga ba yung joke natin? Nakalimutan ko na. Nasa sabungan tayo, nagkakwentuhan. Nakakalimutan ko na. Anyway. Hindi, ako, nakalimutan ko na yung joke na yun yung nagkwento na yung, si pala nagkwento na, yung daw dala-dala yung sisiw sa sabungan, Sabi niya, di ba, pag may dala ka manok sa sabungan, libre ka. Pag hakbite. Yung isa pumasok, dala sisiw. Sabi niya nun, hindi pwede yan. Sisiw lang yan panonoorin niyo yung tatay niya, may laban ngayon Sabi nga doon. Ayun. Yun ang bagong... Yun ang isang joke daw. Pero nung araw pa yan, may merong itong usong joke nun although medyo malalim ng konti. Pag may pag may nagdala ng pato sa sabungan. Yun. Ano ba sinasabi? Kalimutan ko na Basta ang pinakahuli nun, may sindikato raw sa sabungan. Bakit kasi nanalo yung pato. Wala mo yun. Makukulong tayo niya pag ganong klaseng laban. Oo nga. Anyway, ako, Miguel, meron tayong gusto ko lang ibalita sa iyo na October 16, meron kaming initial organizational meeting nung ating ito na pagkaisahan namin si Jing Concepcion ng Sabong TV, si Habi Bagaching ng Sabong Nation TV, Joey C ng Bakbakan na TV, Will Binsi ng Rockfights Magazine at Rated Warrior, Arcon Antolin ng Sabong News, Pachi Cruz ng Sabong Star, Jun Hamandores ng Fighting Cock Magazine. At ang inyong lingkod, itatayo po natin ang Kapisanan ng Kagalang-galang na Sabong Media. KKSM? Hindi. K kasama. Okay.
Ibig sabihin, pag kasama ka dito, okay ka. Pag hindi ka okay. Naku. Aray. Aray ko. Kay kasama. Bato-bato sa langit. Huwag kayo magagalit. Kapisanan ng mga kagalang-galang na sabong media. Pag hindi ka kasama dito, hindi ka kagalang-galang. Ay, hindi ko na sinabi. Basta number 1 rule. Apo. Dito sa amin, na pagka nagkaisa namin, we will not charge anything. Bawal mag-charge ng kahit ano. Oo. So sa aming ini-interview, sa aming pinipicture, tama. sa magazine at pinapalabas sa TV or ini-interview sa radyo. Tama yan. Kasi maginoong sport. Panahon na bigyan natin, ilinisin natin ang sabong media. Tama. Hindi naman talaga nag-champion, ilalagay mo sa cover, sasabihin mo world champion. Naku. Diba? Tapos this is tantamount na niloloko mo yung mga tao, di ba? Hindi na tayo maginoo. Paano mo ilalagay sa cover? Hindi naman nag-champion, sabihin mo world champion. Lahat ang mga maraming mga sabungero, sabi nga sino nagsabi niyan? Ni paring Ray Briones, personality base. Yes, that's right. Tama. So minsan pag nakitang yung pala yung nag-world champion, bilihan sila ng manok. Not knowing na hindi pala totoo. Hindi pala manok nun ang gamit. Naku. Oo. Mali yan mali. Mahirap. Hindi maganda. So, linisin natin ang industriya ng sabong sa pamamagitan ng paglilinis sa sabong media. Tama. Tayo naman sa Game Foul Magazine, sa Super Sabong, sa Kakpihan, at saka sa Sabong Sports. Sabong Sports. Parehas tayo Oo nga. Di ba, kala we try to maintain the integrity. Saka takot tayo sa karma Oo, kasi pare-parehas tayo sa bungero, kaya alam natin na... 74 days before Christmas na lang. Lapit na. Pero you don't charge for anything. Pero pag may mga nagbibigay ng regalong manok, okay lang. Alam mo pala ko sinasabi, nung pinapatakbo ko pa yung Rolligon. Nung pinapatakbo ko pa yung Rolligon, alam mong ang number 1 rule sa mga tao ko, bawal manghingi ng balato. Tama, syempre. Pero hindi bawal tumanggap. Ano naman yun? Kasi iba yung hiningi sa binigay. You do not solicit for something. When something is given to you, of course, by all means. Pag ikaw nang hingi, hindi maganda yun Kasi unang-una, empleyado ka ng sabungan. Tama. You should, number 1, you should protect the interest of the sabungan. Yes. Minsan, gator ka, may ka ng balato, next derby, obligado mo nang papasukin yun. Libre na entrance mo. Pero yung binigyan ka, wala ka obligasyon. Oo. Tama. Yan. Kaya number 1 rule. Tayo rin, ganun din tayo. Siyempre. Kasi malas yung tumatanggi sa grasya. Siyempre. At saka yung mga kasama, hindi ho talaga nag-charge. Ikaw na Miguel na magsabi, nabasa mo yan sa post ni Rolly Gabon. Ano sabi ni Rolly Gabon? Di ko na nakakalimutan. Hindi, nag-champion siya. Awarding ng World Slasher. Sinundan niya ako sa CR at inaabutan niya ako ng 20 mil. Ganun. Oo. Sabi ko sa kanya, Boss, Rolly, sabi ko, baka hindi ko maisulat ng maganda. Kapag binigyan mo agad ako o binigyan mo ako. Pagkargado. Baka hindi maging maganda o sobrang ganda naman. Tinanggihan ko yung 20 million. Nagsisi ako, hindi ko alam na 20 million. Akala ko 10,000 lang yun. Pero anyway. Kahit magkano pa yung halaga na yun. Anyway, alam mo, hindi naman kidding aside, naging close friend kami dahil doon. At nung pagpunta ko ng Amerika, Chicago, grabe ang asikaso niya sa akin. Bawi-bawi. Oo, naka-Mercedes-Benz kami na sports car. Lahat ng masasarap na pagkain na lugar, pinuntahan namin. Dinala niya ako doon sa factory outlet ng mga lahat ng klaseng signature na kung ano-ano. Bali wala yung 20,000. Pinapili ako ng sapatos ko. Ay, nako. Anyway, maraming salamat. Ganyan talaga. Ayan. 9:30 na. May nag-post 74 days before Christmas, sama raw sila. Si Bobo Chan.
Anyway, maraming salamat po. Thank you. Magmula sa amin dito sa Kapihan. Po, mamaya ho, Sabong TV, 11 o'clock a.m. Sabong TV, panoorin nyo. IBC 13. Tapos, Super Sabong, mamayang gabi, 9 o'clock. 9 o'clock. Sa Signal, Channel 53. Pag wala pa po yung Super Sabong, hintayin nyo lang kasi minsan yung karera na di-delay dahil grabe raw pala ulan sa So, basta right after the karera, Super Sabong na. Signal Channel 53, Sky Cable Channel 113. Andyan, mapapanood nyo si Kalando at ang inyong lingkod sa Super Sabong mamayang gabi po. Ayun. Maraming salamat. Maraming salamat. Mabuhay po ang ating Sabong Nation. God bless and Godspeed. Okay. Salamat po. Thank you. Peksan XP. Peksan XP. Garantisado. Pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga dugong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ko at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance Peksan XP gamit ng tunay na kampiyon. Ang Ganador Max for maximum fighting ability. 2 beses lang gamitin sa isang linggo. Ayos na ang manok mo.